Welcome back sa ating channel. Handa ka na ba para sa isa pang episode na magpapalawak ng iyong pang-unawa sa kasaysayan? Alam mo ba na may mga sikat na kwento na natutunan natin na hindi pala ganun katotoo? Sa episode na to, malalaman natin ang totoong kwento tungkol sa pagtuklas ni Sir Isaac Newton sa gravity. Iba pala yan sa inaakala natin. Hindi mo nais palampasin to kaya kumuha ng kape, isalpak ang headphone at mag-relax. Simulan na natin. Alam mo ba, ang tinatawag nating kaalaman sa kasaysayan ay maaaring mas katulad ng isang telephone game na nagkandaleche-leche. Meron tayong mga pagkakamali, mga butas sa mga kwento, mga daydream at syempre mga malalaking kasinungalingan. Kumuha tayo ng halimbawa mula sa classics. Nalala niyo ba ng elementary nang narinig natin ang tungkol sa batang si George Washington, ang magiging pangulo ng Estados Unidos na nagputol nga raw ng isang cherry tree. Tapos dahil sa honest dude siya, kailangan niyang sabihin sa tatay niya. Spoiler alert, hindi totoo yun. Yun pala, may isang tao lang na nag-imbento ng kwento na yun. At fun fact pa, alam mo ba na ang false teeth ni George Washington ay hindi pala gawa sa kahoy? Mula pala yan sa ngipin ng tao, ngipin ng hayop at ivory. Kaya sa susunod na pagkakataon na feeling mo alam mo na ang history mo, isipin mo na lang na minsan mas weird ang mga totoo kaysa sa fiction. At may mga times na yung fiction pa yung pinapasa bilang totoo. Kasi nga diba, kahit sinulat ng mga panalo ang history, may mga creative storyteller pa rin na nag-i-edit dito. Ngayon talakayin natin ang panahon kung saan ang alamat ni Sir Isaac Newton ay sinasabing natuklasan ang gravity. Yung kwento na may mansanas na bumagsak raw sa ulo niya. At alam mo ba, isa lamang itong fiction. Kung kaya't mali ang pagkakaintindi mo kung iniisip mo na si Newton ang unang nakadiskubre ng gravity. Parang sinasabi mo na rin na si Columbus ang unang nakatuklas ng Amerika kahit na may mga tao na doon. Bago pa man si Newton, marami ng ibang matatalinong tao ang nag-aaral tungkol sa gravity. At alam mo ba, ang mga sinaunang Grego ay matagal nang nagtataka sa gravity. Huwag nating kalimutan yung bilyong-bilyong tao na nabuhay at namatay sa ilalim ng gravity. Hindi natin ito may iwasan, tama? Pero bigyan naman natin ng credit itong si Newton. Si Newton kasi ang unang henyo na nag-ambag ng kumpletong batas ng gravity na applicable dito sa ating mundo. Kaya, totoo, hindi niya ito nadiskubre pero siya pa rin ang naglagay ng batas dito. Pag-usapan naman natin ang gravity. Alam naman natin na bumabagsak ang mga bagay, pero tatanong mo na ba kung bakit? Sabi ni Aristotle, bumabagsak ang bagay kasi parte sila ng Earth at natural lang na bumabalik sila sa pinanggalingan nila. Parang tama naman, di ba? Pero lumalabas na medyo mali siya. Pero ayos naman kasi nag-effort naman tong si parang Aristotle. Makalipas ang ilang siglo, isang Hindu astronomer na si Brahmagupta ay mayroong kakaibang ideya tungkol sa gravity. Sa kanyang paniniwala, ang mga bagay ay nahuhulog sa lupa dahil ito ay natural sa kanila. Parang kung papaanong ang tubig ay dumadaloy dahil ito ay natural sa tubig, tama? Ngayon, maaring iniisip mo na ang lahat ng mga bagay tungkol sa gravity ay natuklasan nga ni Sir Isaac Newton. Pero alam mo ba na may isang European na hindi kilala ang nagsagawa ng mga pag-aaral sa gravity 100 taon bago pa kay Newton? Totoo yan, si Newton ay sumikat pero ang European na ito ay hindi nabigyan ng pansin. Sa kasamaang palad, hindi kasi siya kilala kaya hindi natin siya mabibigyan ng parangal. Alam mo ba yung kwento tungkol sa gravity taong 1500s? Si Galileo Galilei, isang astig na siyentipiko, gusto niyang patunayan yung lumang ideya na mas mabigat na bagay ay mas malakas na nahuhulog dahil sa gravity kaysa sa mas magaan. Kaya naisip niya, bakit hindi natin ito subukan? Pero kung paano niya ito ginawa, well, misteryo pa rin. Yung kwento na hinulog daw ni Galileo ang mga bagay sa Leaning Tower of Pisa. Narinig mo na ba yan? Well, fairy tale lang yun. Ang totoo, ginamit niya mga bola sa slope para pag-aralan ng gravity. So anong nangyari? Hindi importante ang bigat. Pare-pareho lang ang hatak ng gravity. Tapos nung Apollo 15 mission, hinulog ni David Scott yung martilyo at balahibo sa buwan. At guess what? Parehas lang ang bilis ng kanilang pagbagsak. But wait, there's more. Noong 16th century, si Isaac Newton na isang batang genius ay nag-enroll sa Cambridge University. Pero dumating ang bubonic plague sa Inglaterra at ang lahat ng may kaya ay nagsabing umalis na lang tayo dito sa lungsod kasi nga meron ng bubonic plague noon. Kaya sa panahon ng kanyang bakasyon, nagpahinga si Newton sa ilalim ng isang puno ng mansanas sa bahay sa kanayunan ng kanyang pamilya. At hulaan mo kung ano nangyari. Well, tama ka, may isang mansanas na nahulog mula sa puno. Dahil sa sulat ng kanyang kaibigan,
Alam natin na hindi tinamaan ng mansanas si Newton sa ulo, pagkus ito ay nahulog sa lupa. Nagkaroon si Newton ng light bulb moment na naisip na ang parehong puwersa na humihila sa mga mansanas pababa ay siya rin nagpapanatili sa buwan at mga planeta sa kanilang lugar. Pagkaraan ng ilang taon pagkatapos ng Apple Saga, ipinakilala ni Newton ang kanyang bantog na aklat na Philosophiae Naturalis Principia Mathematica na naglalaman naman ng kanyang mga makabagong konsepto tungkol sa gravity. Sabi niya, lahat ng bagay na may mass sa universe ay naaakit sa isa't isa at depende sa kanilang mass at kung gaano sila kalayo ang lakas ng pag-akit nito. Grabe, malaking bagay yun noon at dahil doon nagsimula ang paglalakbay sa outer space. Pero alam mo ba, hindi ganap na tama si Newton sa usapin ng gravity. Sa simula ng 1900s napuna ng mga astronomer na ang orbit ng Mercury ay hindi gaanong sumusunod sa mga batas ni Newton. Well, enter Albert Einstein. Inihayag niya na ang mga bagay ay nagpapakurba sa mismong espasyo na nagbubuo ng isang cosmic whirlpool kung saan nahulog ang iba pang mga bagay. Kaya anong lesson dito? Kahit hindi bumagsak ang mansanas sa ulo mo, pwede ka pa rin maging henyo. Well, joke lang. Talakayin naman natin ang tungkol sa mga black hole. Isipin mo na para silang mga vacuum cleaner sa kalawakan na lumulunok ng lahat ng bagay na malapit sa kanila. Akala natin kayang ipaliwanag ni Einstein lahat, pero surprise surprise, naguluhan ang kanyang ideya dahil sa mga black hole. Sabi ni Kip Thorne, isang henyo na nagkamit ng Nobel Prize, ang general theory of relativity ni Einstein ay nagkulang pagdating sa black holes. Bakit kamo? Kasi sa paligid ng mga black holes, ang espasyo ay napipilipit at nababaluktot. At dun tayo naguguluhan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Fun fact pala, alam ba na laging naglalaban ng mga physicists para sa mga natuklasan nila? Sa katunayan, sila ay busy sa pagbuo ng isang napapanahong teorya ng gravity na hihigit pa sa mga kontribusyon kina Newton at Einstein. Well, who knows? Sino nga ba makakapagsabi? Baka malaman natin na ang gravity ay talagang kontrolado ng mga cosmic cats na naglalaro ng tambuhal ng mga bola ng sinulid. Nakakatawain kapag ganon. At dito nagtatapos ang ating video. Napatunayan natin na may mga edited sa kasaysayan at nalaman na kahit si Newton at Einstein ay hindi gaanong naiintindihan ng gravity. Sa ating pagtuklas sa mga lihim ng universe, sino nga ba makakapagsabi kung ano ang iba pang kagilagila sa sorpresa ang naghihintay sa atin? Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. Kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.